Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Nakabase dito tayo sa Kuwait. Dito tayo nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range. Lagi ko itong sinasabi sapagkat marami pa rin ang nagtatanong, Sir, saan po ang shop ninyo sa Pilipinas? Wala po akong shop sa Pilipinas sa ngayon. Close po tayo sapagkat ako po ay 19 years na ditong nagtatrabaho. Close na po yung aking shop dyan sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. So, lagi ko po sinasabi yan at lagi ko ring sinasabi na hindi po tayo nagbibinta ng ano paman. Bagaman tayo ay ganito ang ating hanap buhay, tayo lamang ay nagtuturo ng paggagawa ng mga sirang baril. At gusto ko itong ibahagi sa ating mga kababayan. Marami nagre-request sa atin na mga ibang lahi kung pwede ko daw Englishin. Ang sabi ko ay ang aking mga followers ay mga Pilipino at pangalawa, mahirap din naman magsalita ng English. Marami dyan ang mambaba sapagkat tayo hindi magaling sa English. Okay. At gusto ko lamang batiin at i-shout out ang aking kapatid na nagdiriwang ng karawan ngayong October 5. Si Doktora Lorin Pilorin Alamag, yan ang sumunod sa akin na kapatid ko. Isa siyang dentista. Yung mga ginawa mo sa akin, ang estudyante ka pa, nasira na. Oh, tagal na nun. Mga 50 years na yata. Okay. Kaya, andyan siya ngayon sa Pilipinas. Dati siyang nandito ngayon sa Kuwait. So, happy birthday sa iyo, sister. At sa dasal ko ay good health at wish you all the best at many more years to come. Okay, makikita tayo pag so of course pag nagbakasyon ako. Ayan. At marami ang nagre-request sa akin ng may nag-request sa akin na slide stop daw naman. So pag tayo nag-live, slide stop ang ating gagawin. So, gusto ko lamang ipagpatuloy ngayon ang aking project na itong guide rod. Dahil dati, ganito lang siya kaiksi. Ngayon ay dinugtungan natin para yung spring ay pag lumaro, hindi siya kumikilo, hindi siya. Siyempre, pag lumaro yan, maganda ang laro niya. Kaya tawag dito ng iba ay stabilizer. Kasi yung spring niya, na-stabilize niya. Pag siya ay naglaro yung kanyang slide. So, yung recoil niya ay mas maganda. So, ang original niya ay maiksi. So, ngayon ay dinugtungan natin. Pinakita ko sa inyo ito nung nakaraang live ko. At nakapix na siya. Hindi ko siya i-winilding dito. Ang ginawa ko siya, may butas siya na konti, saka ko siya pinalo ng pinalo, pinukpok ng pinukpok para siya mag-flare. Pinabuka ko siya dito at ito na ang resulta. So hindi na siya matatanggal ng basta-basta, hindi na siya mabubunot, hindi na kinakailangan, actually hindi ko na kinakailangan i-welding dahil kung gusto mong tanggalin uli yan, pwede mong isander lang yun o di kaya iturno mo yung bumuka na yun tsaka mo bunutin. So bakit mo tatanggalin? Mas okay naman yung ganito. So ito na yung kinalabasan at gusto ko siyang i-install para makita ninyo kung paano madali mag-install. Actually dalawa ang option ng pag-install nito. Ang sabi nga nung isang nakapanood nung aking paano ang pagbaklas ng 1911, nasabi daw ay hindi daw proper yung pagbabaklas ko. Sa proper man o hindi, mas madali yung ginawa ko para sa akin. So gusto ko lang itong lagyan ng checkering para medyo may konting design at medyo maganda. Lalagay ko lang siya dito sa ating gato dito. Okay, balutan ko siya ng damit. Ito na lang. Okay. At katulad ng inano ko sa inyo, tinuro ko sa inyo,
Chickering pie lang ang katapat nito, isang pag ganon. Yan, chickering pie lang para magkameron siya ng chickering hanggang sa siya ay tumalab. Ang chickering na ito ay bonus lang ito, bonus. Yan o. Okay, nagkameron na siya ng guit-guit ng paganon. Ngayon ano naman natin siya ng pabalagbag naman. Okay, kailangan steady lang yung ating strike. Okay. Yan. Marami ang nagtatanong kung paano paggagawa ng chickering. Ganun lang kadali. Yan, may chickering na siya sa dulo. At yan ay bonus lang. So, kinakailangan lang ninyo bumili ng chickering pile. Merong mas mapino, may mas magaspang. Ito ang medium. Okay, ayan na ang chickering. Okay. Chickering pile lang ang ginamit natin. So, install na natin. Pag ako'y nagbubuo nito, baba natin camera. Yan. Pag ako ay nagbubuo nito, ang ginagawa ko, dito ko na siya binubuo. At ito ay mas madali para sa akin. Kisa dun sa ikakabit ko muna yung slide. Ipapahuli ko na itong pagkakabit ng slide. Pagkatapos niyan, kasi makikita mo siya kung yung spring ay nakasited na dito. Okay, o nga pala, ang haba nito, ang tamang haba nito ay dito lang. Huwag ninyong palalampasin dito. Pag nakasited na siya dito, okay, papantay lang ninyo, ang eksaktong haba niya ay dito. Pwedeng umiksi pa siya ng konting-konti. Okay, pwede siyang umiksi ng konting-konti kasi gawa nito, dadaan siya dito. Papakita ko sa inyo. Hindi ko muna nilagay spring. Papakita ko lang sa inyo. Para pagka ayan o, pag dumaan siya dito, hindi siya babangga dito sa ano na to. Okay, hindi siya babangga. So, yan o. Hindi siya babangga dito. Kailangan pantay lang siya dyan. Okay? So, bubuhin na natin. Yun lang ang tamang haba pag nakasit na siya dito at saka dito nakapantay. Okay, di bubuhin na natin siya. Ito yung kinabit na natin yung kanyang barrel bushing. Ito yung barrel bushing niya. Ito yung kanya. Okay, umpisa na natin sa umpisa para mas malinaw. Okay, pag tatanggalin ng barrel, ibababa ang barreling, nakaganon. Tulak ng konti dito ang barrel sa ilalim para mahila, malis yung lock niya. Ayan. So, huli natin tinanggal ang barrel, una natin kakabit. Ganito. Para mas maliwanag. Ayan, kinabit natin ang barrel. Pagkatapos, pwede na natin sunod ang barrel bushing. Kailangan may kuntil siya dito. Tatapat natin yung kuntil na yun dun. Kailangan nakatapat siya. Yan. Sasagad natin ang baba. Pagkatapos ay itatar natin ang pakanan. Okay, dapat nakaganito. Kasi pag nandito yan sa kabila, hindi papasok yung kanyang itong housing ng kanyang spring. So, pakanan, kasagad sa kanan. At pwede na nating ilagay yung kanyang guide rod. Okay, ayan ang guide rod niya. Kinakailangan itong shape na to ay shape sa barrel ito. Yung kabila ay rounded,
yung kabila ay may parang half moon. Okay, papasok natin ng pagganon. Yan, tapos ay ilalagay na natin yung spring. Yan, kaya makikita natin dyan, kasi kung nasa loob na yan, kung nasa loob na yan, baka ito umikot, baka umikot na pa ganyan, hindi natin kita, mahirapan tayo magkabit. So at least kung nakaganyan yan, kaya ang tinuturo ko, ganito ang procedure. Kasi mamaya umikot ito, hindi natin kita kung nakatama ba ang posisyon niya. So at least yung ganito, ayan, sabi naman ng isa kong nag-comment, hindi daw ito proper. Kung hindi man ito proper sa kanya, ito mas madali sa akin. So tapos lalagyan na natin itong housing na to. Ayan. Ingatan lang natin ito. Kinakailangan ay nakahanda tayo dito sapagkat ito ay minsan ay lumilipad. Nalala ko nung una ako nagtanggal nito. Tinaman ako sa muka. Okay, ayan. Nakalagay na doon. Saka natin ipapasok pa ng konti ito. Ayun. At nakapwesto na siya. Ayan na yung position niya. So, ayan na. May kita natin yung spring. Kita ninyo yung spring niya dahil matagal nang ito ang nagiging diferensya. Pagka walang guide rod, ganyan ang nangyayari sa spring. Dahil yan ay nababali siya dyan pag wala siya. Pero kung yan nung umpisa pa lang ay may guide rod na, yung spring niya hindi magkakamero ng ganyan. Ayan o. Ito. Yan ang epekto ng walang guide rod. Kaya isinadjust ko sa may-ari na ito na palagyan niya ng guide rod para yung spring niya maganda. Kasi kung wala yan, yung spring niya nakaano dito, nakakalat siya dito, hindi siya naka properly align. So hawakan lang natin siyang ganyan. Pagkatapos yung barrel link niya ganyan ang position, at ipapasok na natin siya sa kanyang, okay, ay lagyan natin ng konting padulas. Lagyan natin ng konting langis. Nga pala. Okay, kakalat naman yan siya dyan eh. Tsaka itong barrel link, lagyan din natin ng konting langis yan. Okay? Kailangan may konting langis para yung kanyang friction. Kasi may friction yan eh. Kada putok niyan, malakas ang friction niya. Okay, lagyan na rin natin itong slide. Yung railing niya. Lagyan, isang patak lang po, pwede nakakalat na yan. So, at saka itong kanyang firing pin block. Lagyan na rin natin. Okay? Lagyan na rin natin itong hammer. Kabila. Yan yung mga moving parts kasi. Yan. Ngayon, ipapasok na natin siya dyan. Sa kanyang at titingnan natin kung yung kanyang barrel link ay nakatamang baba. Bakit ayaw? Yan. Pagkatapos ito ay nakatapat doon. Ayan. Yung kuntil na yon katapat doon. Saka natin ilalagay itong kanyang, siguraduhin din natin na kanyang barrel link ay nakatapat sa butas. Okay. Yun. Pagkatapos hawakan natin dito. Saka natin ipipress ito. Yan. Pipress natin patulak. Yun. Pag nakagano na, dapat nakatapat ito doon. Saka, ayan na. Okay. Maganda na yung kanyang okay. Okay, ito na, naka-install na. Ito na yung kanyang mas magandang tingnan. Dati wala to. Gagawin ko sana ito sa live pero hindi naman pinapayagan ng YouTube na magpakita ng baril sa live. So ito na, bagaman luma siya, napakaluma na nitong modelo na ito. Ito yung mga government model, kapanahon pa ito ng Hapon. Okay. Ayan o. Ito yung Colt Mark IV.
Series 80. Ito yung mga matagal na, kaya ito ay marami ng kalakalawang dyan. Pinaano na lamang niya. So, ito na yung ating ginawang project. At titingnan natin pagka nakaano. Ayun ang itsura niya. Oh. Ayun ang itsura niya. So, pag magtatanggal siya, pag magtatanggal, mas prepare ko talaga magtanggal dito sa slide stop. Tatapat lang natin uli yun dun. At pipindutin natin sa kabila yung pin. Saan natin bubunutin dito. At napakadaling magtanggal para sa akin dito. Pagkatapos nyan, ay ibababa natin to. Yan. At alalayan natin para hindi siya pakanan yata ang ano nito. Pakanan. Ayun. Hawakan natin doon. At alalayan natin. Ayan. Tanggal na natin siya. Ayun. Matatanggal na natin yung kanyang, tanggalin muna natin yung spring. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang guide rod. Tanggalin natin yung kanyang barrel bushing. At baba natin itong barrel link at mabunot na natin. Okay? Tanggal na natin. Ikabit ulit natin. Ganyan lang kadali. So, pwede na natin ikabit itong kanyang, yan, pakanan. Yan, dito sa kanan. Pagkatapos itong guide rod niya, ikabit na natin. Tamang posisyon. Yung paa niyang dalawa, nakababa dun sa, hindi nakaganyan. Dapat nakababa yan. Yan, yung rounded ang nandito sa taas. Ikabit natin yung spring. Okay. Kagandahan yan, nasisigurado natin na yung spring ay nakasagad sa ilalim. Ayun, nakasagad ron. Pagkatapos ito ng kanyang housing ng spring. Hawakan lang natin siya dito para hindi lumabas yung spring doon. Saka natin siya ibababa. At itutulak na natin yung bushing papasok. Tutulak natin ang kuko. Ayan, kalakabit na. Mas madali talaga para lang sa akin. Kahit may nagsasabi na hindi daw ito proper. Eh kung hindi man ito proper, ito naman mas madali para sa akin eh. Okay. Nasa sa inyo na yan kung dito kayo mag-umpisa. Pero para sa akin, dito talaga ako nag-umpisa. Magkabit. Ito yung gusto ko. So pag nakatapat na yun doon, yung may maliit na kontil yan, tutulak lang natin pa ganun. Okay. Kung hindi kaya ng tulak, kinakailangan natin sungkitin ng konting toothpick yun. At ayan na. Okay. Ito na ang ating project na guide rod. Okay. So, papaalam na tayo. Base lang yung ating video. Madali lang yun. So, ganun lang ang pag-install nun at yung paggagawa. So, ito ay continuation ng isa nating live na paggagawa ng guide rod. So, okay, binabati ko yung aking mga estudyante sa aking online sa Messenger na magpatuloy kayo sa inyong pagsaliksik. Alam ko marami na kayo natututunan at yung iba sa inyo ay kumikita na rin. Yung iba na gustong sumali ay pagpamanin ninyo na puno na yung first batch at sa second batch na ulit tayo mag-open. Hintayin ko lang muna na medyo mag-matured pa itong second batch. Tayo ay mag-open ulit. Itong first batch at tayo mag-open ng second batch. Ang kinakailangan lamang po ay magsisend kayo sa messenger ko ng valid ID para malaman ko kung kayo nasa wastong gulang at kayo ay isang mabuting mamamayan. Okay, isang valid ID lamang. At makakaasa kayo na lahat ng mga tanong ninyo, lahat ng mga gusto ninyo matunan ay aking tuturo sa abot na aking makakaya. Bagaman yung iba ay hindi natutuwa
ay marami naman ang natutuwa at ako naman ay nagagalak din na ang aking advokasya sa buhay ay makapagturo ng gunsmithing sa dahilang walang gunsmithing school sa Pilipinas at ito ay na-achieve ko lamang ang ganitong kaalaman sa sariling sikap at sa aking pagsasaliksik, sariling pagsasaliksik na rin. Kaya ako ay nakarating dito sa Kuwait. Okay? At tayo magpapalam na. Sa muli, binabati ko ng happy birthday yung aking kapatid na dentista na si Doktora Loren Pilorin Alamag. Ngayon din, shout out sa kanyang macho at makisig na asawa, si Bayaw Manny Manuel Recalde Alamag. Isa naman siyang optometrist, doktor din siya sa mata, optometrist siya. So, yan lang. At isama ko na rin yung kanyang dalawang matchong anak din na si Lowell Alamag. Nandito siya sa Kuwait. Nagtatrabaho siya sa Centerpoint. At yung kanilang junior na si Manuel Alamag, si Dondon, na siya naman nagmamanage ng kanilang mga van. Yung mga magre-renta ng van, meron dyan. 2 van nila. So, gaya na rin sa kanilang anak na si Sia. Okay, ang kaysa isang apo. At sa Mrs. ni Dondon na si Manilyn. Okay. Malungkot ko mang sabihin, binabati ko ang aking pamangkin na Yumao, si Mauri, na nasa heaven na. Okay, yan ang kanilang pamilya. So, hanggang dito na lamang ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana marami pa kayong matunan at inulit ko, yung mga mahilig sa baril, gun lover, shooter, mahilig mag-gunsmith, pansarili man, pang-commercial man, dagdag kaalaman, ito na ang channel na para sa inyo. Sapagkat ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Walang itinatago, walang inililihim, itanong ninyo at ituturo ko. Bye-bye for now.